Samantalang nagsuntukan ng dalawang poll watchers sa isang polling precinct sa barangay Mongcado, Kadingilan sa Marawi City. Nangyari po yan kaninang early voting pasado alas 5:30 ng umaga. Agad namang umawat ang mga pulis at sundalong nagbabantay sa naturang presinto. Paliwanag ng isang poll watcher, hindi raw niya nagustuhan na may pumasok na ibang watcher na hindi taga-barangay nila. Sabi naman ng nakaaway niya, gumanti lang siya. Kalaunan, naresolba rin ng mga pulis ang naturang away. Samantalang umaga, sa Naga, Camarines Sur, 2 ATM ang nagluwa ng balota. Ayon sa mga poll watcher, dahil yan sa mga lupot. Tinanggap din naman kalaunan ng balota nang nawala na ang lupot. Sa Banggit Abra, may 2 makina ring nagluwa ng balota. Ang problema naman daw nito ay isang maduming makina. Kinailangan munang linisin ang scanner. Tumagal ng halos sa hanggang 10 minuto bago naayos ang makina. May nasira ding ACM sa ilang voting precincts sa Quezon City at sa Mamatin Elementary School sa Cabuyao sa Laguna. Nakaboto na po si Pangulong Bongbong Marcos sa Batac, Ilocos Norte. Kasama niyang pumunta sa Mariano Marcos Memorial Elementary School para bumoto ang ina na si dating First Lady Imelda Marcos at kapatid na si Irene Marcos Araneta. Kasama rin ng Pangulo ang anak niyang si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Bagyang nagkaaberya sa automated counting machine nang ipasok ng Pangulo ang kanyang balota. Tinanggap din naman ito sa ikalawang subok. Nakaboto na rin po si Vice President Sara Duterte sa Davao City. Dumating ang bise sa Daniel R. Aguinaldo National High School pasado alas 8:30 ng umaga kanina. Sabi ni VP Duterte, may ilang segundong delay sa pagbasa ng automated counting machine o ACM sa kanyang balota. Ibinahagi rin ng bise na kinukonsulta nila ang legal team ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaalam nila ang mga susunod na hakbang sakaling manalo sa mayoral race sa Davao City si Duterte habang nakakulong siya sa The Hague, Netherlands. Nakaboto na ang ilang tumatakbong senador ngayong eleksyon 2025 at kaninang pasado alas 5 ng umaga, bumoto na nga po si Senador Nito Lapid sa Porac Elementary School sa Pampanga. Sa Quezon City, bumoto sa Pasong Tamong Elementary School ang broadcast journalist na si Ben Tulfo. Si Congressman Erwin Tulfo bumoto sa Camuning Elementary School. Sa Quezon City rin bumoto ang TV host na si Willie Revillame. Sa Cavite, bumoto si dating Senador Ping Lacson sa Bayan, Luma 1 Elementary School sa Imus. Sa Perpetual Village 5 Covered Court sa Bacoor naman bumoto si Senador Bong Revilla. Si Congressman Rodante Marcoleta bumoto sa Cainta Rizal. Susunod, ilang PWD at senior citizen na maagang bumoto. Kamusta kaya ang naranang? At talagang sinasala ng mga security forces yung mga pumapasok at ang nakakaawa dyan. Napakaraming mga senior citizen, may mga business din ang halos maipit dun sa bakal na gate. May mga nakita tayong nahimatay nga pony at dumadaing yung mga nakatatanda na talagang hirap sila dun sa pila. Tony, sa ngayon ay medyo nakontrol na yung sitwasyon. Pinoproblema na lang dito yung mahabang pila papasok ng mga voting precinct. At tinitiyak naman ng mga pulis at ng mga sundalo na nakatutok sila dahil ang area na ito, Connie, ay critical. Mga mahigit 1 oras, Connie, na travel time mula dito sa Datu, Saudi, ang Patuan ay ang capital town naman ng Buluan. Makita natin yung mga litrato na nakuha natin mula sa Police Regional Office sa Bar o Bangsamoro Autonomous Region. Kaninang umaga kasi, Connie, ay isang truck ang na-intercept nila sa bayan ng Buluan at doon nakita ang nasa mahigit 6 na po umanong mga suspected flying voters at nang inspeksyonin ng mga pulis. Yung truck ay may mga nakuha pa silang 2 granada
at mga pamalo. Ang sabi nitong si Pro Bar Regional Director Brigadier General Romeo Macapas ay suspecha niya ay pinadala sa buluan itong mga suspected flying voters na ito para manggulo. Mga hinimatay pa ayon sa kapitana ng barangay doon. Yung mga tao nag-react na, may nahihimatay na, yung mga matatanda, nahihimatay na sila, at tumatakbo na sila. Hindi sa loob ng eskwelahan nangyari ang putukan kundi sa kalapit na ilog 200 meters away mula sa paaralan. Hindi pa sigurado kung sino ang mga nagpaputok pero sabi ng pulis na team leader ng security sa paaralan bago ang putukan, may mga lalaking nakaputi na sakay ng dalawang sasakyan ang bumaba sa tapat ng paaralan. Nag-video at gumawa ng komosyon pero wala naman daw silang nakitang may bitbit na baril ang mga ito. Lumapit sila dito, kaya lumapit din kami dahil parang may commotion na, sisigawan. Ganito kalakas ang apoy na sumiklab dito sa Barangay 63, Tramo, Pasay City bago mag alas 5 kaninang umaga. Agad umabot ang sunog sa ikalawang alarma, hudyat para rumesponde ang di bababa sa 8 fire truck. Nakontrol agad ang sunog at tuluyang naapula ang apoy bandang alas 6 ng umaga. Walang nasawi pero may naitalang ilang sugatan. 3 injuries involving 2 civilian and 1 BFP personnel. Yung ating BFP personnel po kasi kagabi pa po kami nakadeploy sa mga presinto siguro po dahil sa puyat at pagod. Habang nagsasagawa ng mopping operations, bigla nagkaroon ng komosyon. Isang lalaki ang hinabol ng taong bayan. Nakapagtago siya sa isang bahay at namagitan ng mga tanod at mga pulis para hindi siya makuyog. Ligtas namang nailayo ang lalaki sa mga tao at nasa kustodiya na ng pulisya. Iimbestigahan kung ano ang kinalaman niya sa nangyaring sunog. Yun yata yung suspect na nanulog sa may barangay 63. So, nakatakas, tapos sinabol ng taong bayan. Sa ngit-ngit ng taong bayan, gustong kuyugin pero nagawa naman natin paraan para hindi mapano yung suspect natin. Nasamsam ng tropa ng 601st Infantry Brigade ang iba't ibang uri ng matataas na kalibre ng armas sa Barangay Mao, Dato Abdullah, Sangki, Maguindanao del Sur, isang araw bago ang eleksyon. Ayon kay Brigadier General Edgar Catu, commander ng 601st Brigade, bunga ito ng sunod-sunod na clearing operation at combat patrol operations ng militar. Kabilang sa mga na-recover ang M60 General Purpose Machine Gun, 2 M14 rifles, isang Bushmaster rifle, ilang magazine, iba't ibang uri ng bala at 3 bandolier. Tiniyak naman ng militar ang masinsinang operasyon at pagbabantay sa mga lugar na pagdarausan ng eleksyon. Maagang bumoto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang matataas na opisyal at mga kandidato para sa 2025 midterm elections ngayong araw. Alas 7 ng umaga pa lang ay dumating na si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang presinto sa Mariano Marcos Memorial School sa Batac City, Ilocos Norte, kasama ang ilang miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na si dating First Lady Imelda Marcos. Matapos bumoto ay agad ding umalis ang Pangulo at hindi na nagpaunlak ng panayam sa media. Maaga ring nag-cast ng kanyang boto si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang asawang si Mans Carbio sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Matina, Davao City. Pinili ring bumoto ng maaga ng ilan sa mga kandidato sa pagkasenador, gaya ng alyansa candidates na sina former Senator Ping Lacson, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, Senator Lito Lapid at dating Senador Manny Pacquiao. Nakaboto na rin ang ilan sa mga senatoriables ng PDP laban na sina Attorney Vic Rodriguez, Attorney Raul Lambino at sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta. Tapos na rin bumoto sina dating Senator Bam Aquino sa Concepcion Tarlac at si Kiko Pangilinan sa Silang, Cavite. Magtatagal hanggang alas 7 ng gabi ang botohan ngayong araw.